Mga kapatid, magandang hapon sa inyo. Sinamantala ko na itong pagkakataon habang nandito yung dalawang may-ari nitong Toyota Rush at saka yung Toyota Avanza na ang kanilang problema parehas. Parehas na yung kanilang reverse ay may ano? Yung delay tapos makaldog. Kayo rin, gano'n. Yung kay Sir Toyota Rush, 2020 model. Pero ang tinakbo, 105,000 kilometers. Yung kay Sir naman, 2017 model. Pero ang tinakbo, 60,000 kilometers lang. So, yung sa'yo, 6 years na kung tutusin. Yung sa'yo, Sir, parang 10 years na, Sir. Parang 10 years na. Pero 2020 model ka, 4 years ka pa lang talaga. So, pagdating doon sa transmission nyo, parehas kayo ng problema. Ito pong Rush, saka yung Avanza, parehas na parehas ng makina yan, saka ng transmission. Ito po yung fluid ng Rush. Ayan, no? Okay, kita, no? Fluid ng Rush. Ngayon, dapat ganito ang kulay niya. Ito yung T4 na ATF. Ayan. Patingin naman yan. Patingin sandali niyan. Pakita mo naman yung camera mo. Oh. Oh, ayan po yung mga camera na gagawin sa akin pagka naka 200,000 subscribers na tayo. Nakasubscribe ako sa inyo, Sir, ha? Gerald, dali ka nga. Extra ka mo nga konti dito. Dali mo nga yung ano, yan, yung planggana. O, ito yung aming technician sa ano. O, pakita mo lang ng konti. O, grabe, oh. Napakaitim. O, baka naman sabihin nila, maitim kasi yung ano. O, ayan, mga kapatid, o. Pero kapapalit lang yan, di ba? Sabi mo? O. So, ibig sabihin, yung mga nagpaitim dyan ay yung lining na mismo. Kasi nga, yung reverse mo, mga ilang segundo bago mag-engage. 2 seconds, mga ganon. Pero nitong huling mga ano, parang sa 5 seconds na. Medyo 5 seconds. Bago siya, tapos sabay kaldag pa rin. May kaldag pa rin. Tapos kalaunan nun, wala na talaga reverse yun. Kasi, tulad yung kinuwento ko nga sa'yo, hindi na kagad kumakapit yung mga lining. Ano yan, salitan eh. Lining, brake plates, lining, brake plates. Napudpud na yung lining mo, nagkaroon ng clearance. Kaya pag nilagay mo sa reverse, maghihintay pa yun ng pressure para magdikit-dikit sila. At pag nagdikit-dikit yun, medyo mataas na yung, ano mo, yung RPM mo. Ayun na. Kumakaldag yun, pumapalo yun. I-overhaul na yan. Wala na tayong choice. Talagang yan i-rebuild natin. Ngayon, pabubuksan ko kagad kay Gerald yan para makita nyo kung anong nangyari doon sa nasunog na lining. Nung under warranty ka, kailan ka pumunta sa Toyota para palitan ng ATF? Kasi ang ano ko kay Toyota, ano lang ako yung kung ano lang yung sinasabi nila, doon lang ako. Ngayon, kung sinabi nila na ganito na tawag dito yung parang na change oil o kung ano man ginawa nila, PMS. Okay na ako, hindi ako PMS nila. Kung ano yung normal na PMS nila, hindi na ako gano'n nag-uusisa. Kumbaga hindi na ako nag-ano sa kanila. Sige, tiwala na ako, parang ganun lang. Bilang ko dun sa, lalo na sa 100, yung sa 100K ko yun, ata, parang wala akong nakitang ginawang pinalitan. Pero sabi ko, alam ko, pinalitan na nila. Pero nung tinignan ko na, wala akong nakita na pinalitan. Tinignan ko dun sa ano ko eh. Wala talaga? Wala eh. Wala dun sa ano nila. Kaya lang, hindi ko na-check na mabuti dun sa list nila kung nagawa nga. So, pagkakalam ko nagawa. Dahil kung case to case ko na kaya lang hindi pala. Para masagot ko yung tanong mo na ano yung isang nagiging cause, bakit nagkaganyan, kapag hindi ka nagpalit talaga ng sunog na fluid, tignan mo to, sunog, masisira talaga ang transmission mo. Ngayon, sabi mo sa akin kanina, bagong palit to. Kailan to pinalitan? Wala pa 1 linggo. Wala pa 1 linggo. So, nung nakaraang linggo ito. Tapos ito na, wala pang 1 linggo. So, anong dahilan? Yung lining niya, lahat ay nasusunog na, nag-i-slide na, kaya yung napupulbos na lining, humahalo na dun sa fluid at ito na yung kulay. May isa pa palang sinabi ka na yung ano niyo, sir. Yung ginamit daw kayo na ATF dyan, tama, yung huli kong pinagpalitan, Totachi daw yung ginamit eh. Pwedeng may connection, partly, pero kaya ka nga nagpapalit na ATF, may problema ka na eh. So ahead of time, may problema ka na. So hindi na parang ano na lang yun. Hindi na natin sisisihin yun. Pero sir, ito, kung ang ATF mo ay WS or T4, dapat ang ilagay mo, WS din. WS kasi WS din. Or T4 din. Pwede rin ba ang T4 dito? Hindi, dapat same. Hindi mo pwedeng paghaluin diyan sa transmission si WS at si T4, magkaiba yan. Sir, so kung ano yung talagang laman.
Tulad nitong mga Automator ATF6, ito ang katapat ng WS pag sa Repsol. Pero hindi ko gagawin na paghaluin to. Iba pa rin yung mga timpla nito compare sa timpla nito. So, pero hindi mo pwedeng sisihin sa case mo sir, yun, kasi nauna. Natanong ko lang, sir. Ngayon, si sir naman, ang unang tanong ko sa iyo, sir, kailan ka ulit nagpapalit ng ng fluid mula nung nabili mo? Kasi sabi mo, ikaw na mauna nakabili niyan eh. Itong nag-60,000 siya eh. Nung ka lang nagpalit ng fluid? Kasi matagal na rin ako hindi nag-ano sa Toyota eh. So nung nagpalit ka ng fluid, nung may naramdaman ka na rin problema? Nung kasi ang nangyari dyan eh, inaayos ko yung tangke dahil nawala yung gauge niya ng ng fuel gauge. Sa fuel, Nung simula nung pinaayos ko doon na nagsimula. Nung pag-atras ko, nung ilalabas ko na doon sa talyer. Baka naman natapat lang. Kasi sabi mo nga, bira mo naman nagagamit. Hindi ko naman masisisi kasi iba yung ginawa. Iba yun eh. Magkaiba yun eh. Natapat lang eh. Pero magtataka ka pa ba kung magkakaganyan eh? Ito si Ras, ganun din eh. Kaya nga eh. Hindi ka na magtataka. Kasi ako 2017 siya, 2020 lang. Tita Malu mo. Ganyan din. Anong kisa? Avanza rin. Tapos, ganyan din ang problema. Wala ring reverse. Unang nawawala yung reverse. Una, salyada muna, tapos sumunod reverse. So pare-parehas yung problema niya. So, ibig sabihin, sir, nakauna ka na rin pala nitong Rush, nauna ka na rin. Marami-rami na, sir. Ito yung Avanza na sinasabi namin sa inyo. Ito ay tumakbo lamang ng 60,000 kilometers. Ang problema niya, may salyada kapag nilalagay sa reverse. Talagang halos bumalentong yung makina. So start ko. Tignan nyo po yung galaw ng katawan, ng body nitong sasakyan kapag ka nire-reverse ko. Ayan. Lalagay ko po sa reverse, ha? Delayed na. Ang lakas pa nung salyada niya. Okay, lalagay ko ulit sa neutral. Tapos ibabalik ko sa reverse. Tignan nyo po, ha? Kita ba yun, RJ? Ito, ulitin ko, ha? Maririnig nyo naman yung tunog, eh. Ito, ilalayo ko ng konti yung mic ko. Ayan. Pakinggan nyo po. Grabe, no? Ganun po kalakas yung salyada, which is hindi po yung normal. Kaya dito, ang recommendation ko, i-overhaul na bago pa lumaki yung sira. Ito nga po nakatatlong shop po ulit sila bago pumunta rito kay Autorans. At 3 beses ding nagpalit, nag-drain ng fluid para lang masubukan, ma-experiment nila. Pero hindi po ganun. Kapag kasi ganito na yung problema, yung linings doon sa reverse, yan po ay pudpud na. Kaya po kapag ka nag-engage, may delay yung kanyang engagement at kung mag-engage naman siya, bumibigla yung kanyang kapit. Si Sir Gary, yung kanyang unit, hindi po bago. 2005, mahilig kami sa luma. Kasi ako po, lahat ng sasakyan ko, luma. Sila mahilig sa bago. Ayan, sira ka agad. So yung kay Sir Gary, Nissan Sentra na 2005. Yung po ba, brand new nyo po nabili? Brand new. Bakit gusto nyo pang ipaayos? Medyo luma na. Hindi nyo ba gusto ibenta na lang? Sayang sayang. Ganda pa yung Ganda kasi ng body niya. Makapal. Tulad ng ngayong mga body ngayon, mga maninipis. Tsaka matipid yan eh. Matipid. 1,300 lang yan. 1,300. Tapos automatic po. Automatic. So ipapaayos nyo para pang alternate lang. Taga saan kayo? Kainta? Kainta po dyan sa Baligol po. Baligol. Ito po, nangungupahan lang po kami rito. May yaman doon Baligol. Gilid. Hindi ba may alabang gilid? Kami Baligol. Totoo naman Palmera Heights po kami. Tapos nasa gilid po yun ng Baligol. Ang ganda ng loob po nito, yung interior. Leather na po ito, di ba? Yung pinto lang po. Yan. Babaan Sira. Iba, tumutunog pa. Sira na po yung bushing. Alitan natin ang bushing. Mga kapatid, nililinis ko na kasi si RJ ayaw hindi pa pumasok kahapon. Ba't ka pwede pumasok kahapon? Ha? May masakit sa'yo? Ayan Tapos na yung step board, nakakabit na yung mga gulong, 235/75 by 15. Inalay namin, maano-mano. Tapos yung bumper, tapos na rin. Kaso may kulang pa to. Walang lagayan ng plate number. Kaya hindi ito magamit
Hindi natin ma-road test kasi walang lagayan ng plate number. Pakiayos to ha. O yan mga kapatid, yung itsura oh. Tignan nyo po yung rebo, marumi lang. Pero ang gandang manakbo nito, bago rin to side mirror, pinalitan na namin. Tapos yung lagayan ng spare tire, ito po. Ayos na rin, yan. Kakarga na lang namin yung spare tire nito. So, lumang sasakyan, pero pagdating sa mga baha, pagdating sa mga rough road, pagdating sa mga mild off-road, ayan po ha, itong pwede mong gamitin. Mapagkakatiwalaan mo, magsiservisyo sa'yo, hindi katulad ng mga bagong sasakyan, hindi mo yan pwedeng ilusong sa baha, nakakapanghinayang. Mga kapatid, tuloy-tuloy tayo. Ito, sumasama akong magliha nitong Pajero ni Direk Rico. Hindi, biro lang. Okay, ito yung ating bagong pintor. Ito ay pamilya, mag-aama to, si Ka Wilmer. Ikaw, ano pangalan mo? Daniel po. Si Daniel. Yung isa, ano pangalan? Ano pangalan yan? Kim lang po. Ha? Kim. O, yan. Wilmer, Ka Wilmer, Daniel at si Kim. Father and sons. Sila ngayon ang tumitira ng mga painting jobs natin dito. Oy, mga kapatid, sila po ay nag-PPDR din. Paintless Dent Repair. Yung mga konting mga dents dyan, kahit hindi nga konti, kahit medyo malaki, no? Basta hindi damage yung paint, dadalhin nyo rito sa amin at aayusin natin yan. Nang hindi tayo magpipintura. Kaya nga ang tawag doon, Paintless Dent Repair. At naglalagay din tayo ng pampakintab. Ano yun? Ceramic. Ceramic. Ayan, nagsiceramic din po tayo. So sila yung bagong addition dito sa Autorans. At ito na nga, ipapaayos, papakonstruct ko na to para maging isang buo ito na oven. Ayan, hintayin nyo lang po. Pero hanggat wala pa yung oven, nakakulong muna yan. At ito, ginagawa na namin itong Pajero ni Direk Rico Gutierrez. Ito po ay Saudi version, walang conversion to. Talagang original left yan. Ito po, tignan nyo oh. Maganda tong Pajero na to. Yan oh, pick up type po siya. Yan. So ibinalik namin sa original color na white itong Pajero na to. Tapos ito yung matagal-tagal nang nandito sa amin na pinipinturahan. Ayan, tinapos na ni Ka Wilmer. Kaya tignan nyo naman, napakaganda nung finish oh. Kintab. Kahit lumang-luma na itong Hyundai Grace na to. Ayan, naibalik pa rin yung dating ganda ng pintura. Kaya mga kapatid, yung mga ngailangan ng tulong namin pagdating sa painting job, body repair, so si Randy pa rin, yung aking tukayo, ang ating latero, at ang pintor nga ay itong sila Ka Wilmer at ang kanyang mga anak. Ito namang Fortuner na to, timing lang to. Napalitan namin ng radiator kasi ito ang problema, mga preno, mahina ang preno. Habang ginagawa namin to, nako mga kapatid, nakita namin yung kanyang radiator may problema. Ito, pakita ko sa inyo. So ito na yung pinagpalitang radiator. Kung tutuusin, maganda pa dito, oh. Maayos pa. Ayan. Wala pang ang tama. Pero nagulat kami, meron ng dikit. No? Tapos meron ng lumalabas na tubig dito na coolant. Kaya sabi ko, hindi pwede yan. Ipaalam natin doon sa may-ari na hindi na pwede itong kanyang radiator. At kailangan na itong mapalitan. Kaya po, umorder na po ako ng top cool radiator kay Sir Carlo Tan. Ayan, at pinalitan na po namin. Teka, bakit ganito? Sino gumagawa nito? Sino nagpalit ng radiator nito? Ako po, sir. Nakita mo kung gaano kaitim ang fluid? Opo, sir. Ayan oh, tignan mo oh. O i-recommenda rin natin sa may-ari nito na yung kanyang fluid sa kanyang transmission, tignan mo oh. Rex, pa-recommend mo ha. Para bago lumabas sa atin to, mapalitan na rin tong fluid. Baka mamaya katulad na rin siya anong problema nitong mga Toyota na nandito sa atin. Gulat ka, no? Takot ka, no? Ha? Dapat ganun. Kapag ka may nakita kayo. Nalagay naman po doon sa... Nilagay mo? Opo. Ang galing mo talaga. Ikaw ang pangalawang most improved player dito sa Autorans. So ito mga kapatid, nakalagay na yung radiator ito. Yan o. Mga kapatid, itong gulong na to 31 by 10.5. Ilalagay po namin dito sa adventure na to. Ayan. Ito na po ang magiging gulong ng adventure na to. Ayan po mga kapatid. So,
Ito ay ililipat na doon sa kabilang parking namin. Doon po kasi ginagawa yung aming mga steel bumper. Kasi lalagyan pa po yan ng steel bumper. Okay. So lalagay ko na ulit dito. At ito naman po kay Sir Kalong Kaging. Malapit na. Sir Kalong Kaging, malapit na po ito. Nakabit na rin po yung mga bushwhacker nito. Naayos na rin. At pipinturahan na lang. Tinanggal namin yung windshield. Kasi nga, pinapasok na ng tubig. Kuya, pakita ka nga kuya. Kuya Macdo. Si Kuya McDonald's. Yan ay para dito sa space wagon. Ditong Pajero ni Kuya Boy at Ligon. Ayan, nagpapalambot. Sabi nga, nagpapalapat. Ito, pinapagana na namin. Ito ay bagong general overhaul. Ayan. Tapos, ito namang field master na to. Ito yung in-overhaul namin, yung automatic transmission, pinalitan yung mga engine support at inayos yung mga pang-ilalim. Ito pa ang isang problema niya. Ito mga kapatid, pansinin nyo, may mga silicone na rito yan. No? Kasi ang salamin nito ay halos hindi na nakalapat. Kaya, may close up mo ba? Ayan, no? Ayan, gumagalaw na yan. Ito mga kapatid, talagang sinabi ko sa may-ari, kailangan ng ipaayos to doon sa mga gagawa nito. Aalisin yung windshield, yung salamin, at ibabalik ulit, papalitan ng sealant, yung polyurethane sealant. Kasi ito, pag ginamit mo to, tumatakbo ka sa expressway ng mabilis, at binuksan mo yung mga bintana mo, kahit kaunting hangin lang ang pumasok sa loob, mag-iipon ng pressure yon, halos itutulak na yan. Ako, didisgrasya ka talaga, matatanggal to, dahil nga, halos hindi na po talaga nakalapat itong windshield na to. Sir Olan Peña, ayan, ito na po. Tinatanggal na namin yung windshield. Napakadelikado kasi nito. So ito, si Kuya Macdo at yung kanyang anak. Ano pangalan ng anak? Aaron po. Aaron. O, ayan, si Aaron. Tinatanggal na nila. At i-reseal na natin to ng magandang polyurethane. Ano ang gamit natin? Ayan, polyurethane. Hindi yan yung mga ordinaryong sealant. Ito, nagtatanggal sila ngayon ng mga ordinaryong sealant na ipinaglalagay dyan. Meron pa bang epoxy, sabi mo? Aba, nilagyan pa ng epoxy. Ito po kasi ginamit ko to nung nag-o-taking si Engineer RR, nirap ko kay Sir Olan. Aba, nung gabi umulan, pati sa loob tumutulo, umiiwas kami. So Sir Olan, pagka umulan, tumutulo sa loob ng iyong Pajero. Ngayon, hindi na mangyari yun dahil i-reseal na natin. Aalisin ulit itong windshield at ibabalik ng may panibago ng polyurethane na sealant. Mga kapatid, yung mga sasakyan nyo, gagamitin nyo, huwag nyo i-standby. Tulad nito, ang tagal na naka-standby, hindi ginagamit. Ngayon, nung gamitin, nag-ingaya na, umingay na yung alternator, umingay yung water pump, tapos umingay na rin ng matindi yung compressor ng aircon at pati yung idler pulley. So, lahat ng mga kinakabitan ng belt nito, lahat ay umingay. So, ito, paparinig ko po sa inyo. So, ano yan ka, Richard? Ano yung tututukan mo? Compressor. Compressor. Sige, lagay mo sa compressor. Lipat mo yun doon sa, sa alternator. Ayan po, sa katawan niya ng alternator. Nababa na namin yung transmission nitong Toyota Rush. Toyota Rush, ito rin yung Toyota Avanza na transmission. Parehas na parehas sila. Ganito lang siya kaliit. Ayan, sunog na sunog. Kaya bang makita rito? Ayan, yung fluid niya. Ito ay bago pa. Sabi nung may-ari, wala pang 1 linggo yung fluid na to. Pero, ayan na nga, sunog na. Ibig sabihin, nag-i-slide na to, lalong lumalakas ang friction dahil tumataas yung RPM kasi nga walang engagement. Siyempre, mabilis ang ikot nun. Lalong tumataas yung RPM, lalong umiinit yung torque converter at nasusunog yung kanyang ATF. Damay na rin yung mga lining na napupulbos, yung mga napupudpud. So, napaka-importante mga kapatid, yung pag-aalaga natin sa ating mga automatic transmission. Sundin nyo yung tamang pagpapalit ng fluid. Pero dito, Gerald, may dipstick ba to? Meron po may dipstick po. Bakit ganun? Nanineglect nila yung pagpapalit ng fluid. Kasi hindi, ewan ko ba, pwede naman tignan sa dipstick. Kaya pag nakita nyo na medyo nagiging dark na ng konti, yung pula na ATF nyo, magpalit na kayo ng fluid. Huwag nyo nang hintayin na magkaganito pa, masira pa ang inyong transmission. Huwag nyo nang sundin yung manual. Kasi sa manual, ang tagal bago magpalit ng fluid. So, since may dipstick to, check nyo, kuha kayong tissue.
check nyo, kuha ng konti, ilagay dun sa tissue. Pagka ganito na ang nakikita nyo, o yan, may dumi-dumi na, o yan, may pumatak sa akin, o ganyan kadumi, hindi na yan na okay. Pero kung ganito medyo pula-pula pa, okay yan. Pero pag ganito ang nakuha nyo, diyan sa tissue nyo, hindi na yan pwede. Pwede nang masira ang inyong automatic transmission pag pinagtagal nyo. So yun po mga kapatid, maraming salamat sa inyo sa patuloy nyo po pagtangkilik sa aming channel. At yung mga bago po namin, meron na tayong PDR, Paintless Dent Repair. Nako, maraming naghahanap niyan. At dito po, ipopromo natin yan, mura lang. Mga kapatid, magandang gabi po at maraming salamat po sa inyong lahat.